Okay, tinago po ni Robin Padilla na nuknukan ng bobong senador Aray ko. ang mga 18 marites. Pero unahin muna natin ang kasinungalingan niyan. Pasok. Dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay po sila ng words at naghanda sila, no, para harapin po itong mga Tinubuan ng Ayan, dinilit na po ni Robin ha. Na-delete ni Robin. Sayang, hindi ko na-save po. Sayang yun ha. Ayan, ito na. Wala po dito yung 18 Marines. Oh, kita mo ha. Ano sabi? Wala daw ang 18 Marines. Kundi ba naman bobo? Aray ko. Tuloy lang natin. Wala daw ha. Wala daw ang 18 Marines. Oh, tuloy. Wala po dito sa opisina ko. Wala po. Wala po sila dito. Wala daw 18 kargador. Kargador lang pala ang mga putang ina eh. Aray ko. Wala daw ha. Wala po dito ang 18 Marines. Wala daw. Wala po dito. Si Drandrev po ang nandito. Si Jericho. Asa yung bagong kasal? Wala. Honeymoon. Wala po dito yung 18 Marines. Hindi ko paulit-ulit, alam kung ha? saan galing sabi ni Senator Erwin Tulfo, nandito daw. Oh, para sinungaling pa si Erwin Tulfo ah. Oh. Wala daw ah. Oh. Grabe Morning ka po. bobo ni Robin. Yan to, bobo talaga to eh. Ano po? Oh, inuulit natin. Ulitin lang natin. Wala daw ha. Ulitin natin ha. Wala po sila dito. Oh, wala daw ang 18 kargador doon. Pero, wala daw ha. Pero, tignan nyo to oh. Insert ka. Wala oh. Aray ko. Wala, di ba? Wala daw dun eh. Aray ko. Galing, di ba? Wala doon, pero doon magpo-presscon. Ang ina, galing Iba talaga yung level ng utak ni Robin eh. Putang ina eh. Aray ko. Di ba? Parang si Bato. Wala po sa akin si Bato. Tangina, nung pinilabas yung CCTV, kasama ang putang ina. Aray ko. Ulitin natin. Wala pong walang camera trick, oh. Wala po dito yung 18 Marines. Oh, galing, di ba? Pero, mamaya-maya, tiyering! Tangina mo, ang galing ng utak mo, ayop ka. Aray ko. Ang galing ng utak mo, ba't yung utak mo, tsaka yung piluka ni Marcoleta, tsaka yung Biblia ni Aling Cayetano, ba't di nyo pa-laminate? Aray ko. No? Yung utak ni Robin, yung piluka ni Marcoleta, yung Biblia ni Cayetano, palaminate nyo kaya sa mukha nyo. Buti na abutan natin. I-delete niya yan mamaya. Ay! Bobo pala yung sinabi ko kanina. I-delete niya yan. I-delete niya mamaya yan. Bobo yan eh. I-delete niya mamaya. Ay, putik. Fake news ako dun ah. Aray ko. Mamaya niya pa marirealize yan. Mamaya pa. Slow ang utak eh. Fake news ako dun ah.
Aray ko. Anak ng tatanga-tanga. Diretso, ito na po. Nag-press ko ng 18 kargador na tarantado. Brinkmanship. Press 67 kung naririnig nyo. Press 67 kung naririnig. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee. Wala kayo dyan! Tanga, sabi ni Robin! Wala kayo dito! Ghost 18 kargador to! Tangina ka! Aray ko. Wala to! Imahinasyon to! Ghost 18 kargador! Aray ko. Na pinamununuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Redante Marcoleta na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sa tutuusin po, walang kwenta tong 18 kargador. Bakit nyolo? Wala po silang direct knowledge. Saan? Sa flood control. Tandaan nyo po mga kababayan, ang iniimbestigahan po natin mga karayuma ay flood control. Anong direct knowledge netong mga to? Gusto lang nila i-connect, gusto nilang idugtong etong ginawa nila kay Saldico na matagal na panahon pa ni Duterte. Hindi po sila valid sa flood control issue dahil wala po silang direct knowledge sa DPWH. Wala po silang direct knowledge sa mga DPWH secretary, engineer, sa contractor. Ang direct knowledge nila si Saldico. And kung may bibit-bitin po dito sa flood control, yan po ay si Saldico, hindi po sila. Aray ko. Diba? Sila po ay pampagulo lang. Pampagulo lang dito na binayaran ni Mike Defensor na kumukuha ng pera sa mga puday na nasa aquarium. Bakit po ba napili ng mga Duterte si Mike Defensor? Ano po ba trabaho ni Mike Defensor? Si Mike Defensor po ay isang bugaw. Ang isang bugaw po, ang trabaho niyan ay gaya nung Chicago Bar, binubugaw niya ang mga puday na nakangiwi. Bleh. Diba? Binubugay niya po ang mga puday sa loob ng aquarium na naka-Jordan. Bleh. Aray ko. Diba? Binubugaw niya sa iba't ibang panatiko ng mga tahong. So, magaling po sa discussion, magaling po sa mga transaction etong si Mike Defensor at sa mga past history Mike Defensor, ganyan rin po ang trabaho niya, tanim, ebidensya, tanim, witness. Ngayon po, na-hire si Mike Defensor ng mga Duterte para, ano naman na ibugaw? Ibugaw naman tong 18 kargador. Aray ko. Binugaw niya tong 18 kargador para, eto nga po, ay guluhin at i-divert ang flood control. Sa totoo naman po, wala naman direct knowledge tong mga animal na to eh. Wala pong bisa ang statement nito, sa ibang division sila eh. Diba? Dito sila under Saldico. Ang kailangan natin si Saldico.
Si Saldico po ang pwede magpaliwanag sa lahat. Kapag si Saldico ang nagpaliwanag, kakailanganin pa ba sila? Hindi. Dahil si Saldico ang may direct knowledge kung siya mismo ang nagdala ng pera ng flood control. Siya mismo. Second hand na sila eh. Kumbaga, second person na sila sa direct knowledge. Ang pinaka may direct knowledge ay si Saldico. Sila second hand information na. Diba? Sa korte po, ang tinatanggap yung may eligible at first-hand information regarding sa situation. At yun po ay si Saldico. Bakit natin pakikinggan tong 18 bugaw ni Mike Defensor? Aray ko. Napaka-basic po mga kababayan. Napaka-basic. Napaka-basic i-elaborate. Oh. Diba? Kailangan lang sila laging umaten dahil nga pampagulo at sirain. Obvious naman po, tignan nyo naman ang mga listahan. Prosecutor ng impeachment. Obvious naman, judge ng impeachment. Pati may bonus pa si Mike Defensor, ICC. Ikaw putang ina mo, Mike Defensor. Kung nababayaran ng ICC, dapat nakalaya na si Digong. Basic. Di ba mga kababayan, kung nababayaran po ang judge ng ICC, dapat nakalaya po si Digong. Nandito na po si Digong dahil nababayaran. Aray ko. Oh. Di ba? Eh, hindi na, kung nandito na si Digong nagtitikol. Aray ko. Di ba? Oh. Ano sinasabi niya? Alputera, tikulin mo ko. Hanilet, tikulin mo ko. Patayin mo si BBM. No joke. Napaka-basic po eh. Tsaka yung paglalike natin, basic yan eh. Tingin nyo. Ano, kailangan ba natin talakayin yung paglalike nyo? Pusang ina naman, oh. Aga-aga, oh. Ano? Maglalike ba tayo o tatalakayin pa natin yan? Ire-react natin yung paglalike nyo, pusang inang yan. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Diba? Oh. Putik, gumagalaw pala yung like. Kala ko stagnant siya. Diba? Yung like natin, ano yan? Stagnant water? Lalamukin na tayo dito, pusang ina nyo? Aray ko. Ha? Ano? Gusto nyo lamukin tayo dito? Parang stagnant water. Aray ko. Diba? Science yan. Science. Special subject. Science. Stagnant water equals many mosquitoes. Diba? Nung bata tayo. At tandaan nyo yun. Nung mga bata tayo sa school, be careful to the stagnant water, especially wheels and in the flower vase. Diba? Natandaan niyo yun? Nung high school tayo. Aray ko. O, diretso natin. At natawag ding basurero, Oh. nagde-deliver din ng pera Oh, sa iba't ibang mga personalidad. oh. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumiti ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado. Putang ina ka, umatin ka, baligod! Diba? Putik, ikaw ang scriptwriter eh. Aray ko. Putik. Ayusin mo, pagsalatain mo sila. Putik. Umatin kayo sa Blue Ribbon. Alam mo ako, ikaw, nanonood ngayon. Ikaw ba naman kung pagbibintangan ka, hindi ka papalag? Hindi ka aaten? Puta sasabihin doon, di wag ka. Kahit saan ka ipatawag sa barangay, sa munisipyo, wala kang kasalanan, pupunta ka. Tama, mali. Pinagbintangan ka sa barangay.
Pupunta ka. Hindi ka pa nakontento, pumunta ka pa ng munisipyo kay mayor. Pupunta ka. Hindi ka pa nakontento, inakyat mo na sa korte. Pupunta ka. Kahit saan ka dalhin, nasa iyo ang katotohanan, pupunta ka, tanga. Ano yan? Yung tapang nyo may pinipili? Aray ko. Tarantado ka pala eh. Aray ko. Ano yan? Yung tapang nyo pagkaharap lang si Cayetano tsaka si Marcoleta Di Maleta? Oh. Kapag kaharap na yung iba, sa mga ano nga sa korte, di ba? Iko-cross-examine ka. Tatanungin kanino ng kabilang abogado, depensa. Oh. Ibig sabihin, hindi ka harap sa cross-examine dahil hindi mo close? Aray ko. Alam nyo, yung pag-iwas nyo, walang kwenta yan, tanga. Diyan pa lang, nasusubukan na kayo. Tandaan mo, press con lang ba gusto nyo? Iakyat nyo dapat to. Iakyat nyo sa hukuman. Iakyat nyo sa hukuman. Hindi na mimili kayo dahil sa hukuman, kahit sa ayaw at sa gusto nyo, i-cross-examine kayo. Kahit hindi, iniiwasan nyo si Win, iniiwasan nyo si Erwin, iniiwasan nyo si Tito Soto, sa hukuman, i-cross-examine pa rin kayo kung nagsisinungaling kayo. Taka! Aray ko. Aray ko. Para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, after po this press, pupunta po kayo sa Yes. Sir, do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of decency, he should. What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. You Hindi po mentioned tama. earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Oo, yun ang mararanasan nyo. Magmatigas kayo. Aray ko. Mararanasan nyo yan. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede. Nag-aakusa lang kayo. Siyempre, kailangan linawin kung yung akusasyon nyo ay totoo. Hindi pwedeng buga lang ng buga, tarantado. Aray ko. Oh. Ang problema kasi, yung script nyo, hindi nyo ginalisan. Kung ginalisan nyo yung script nyo, ayos sana eh. Aray ko. Kaso, yung script nyo, ewan ko, si Marcoleta gumawa eh. Marcoleta eh. Aray ko. Hindi nyo ginalisan. Dapat ginalisan nyo. Biro mo, doon pa lang sa money changer. Putang ina niya, no? Money changer, mga kababayan. 60 million pesos. Ipapapalit mo ng dolyar. Putik, pupunta ka sa money changer, men, no? Hello, sir. Magandang umaga po. Oh, sir, ano po kailangan natin? Magpapalit po kami ng pera. Okay po, sir. Lapag nyo po dito. 60 million. Ha? Parang tanga to. Aray ko. Ano, sir? Para ka naman si Raulo, eh. Aray ko. 60 million, papalitan ko ng dollar? Aray ko. Ha? Ano kala mo sa akin? USA? Aray ko. Tanga ka ba? Aray ko. Ha? Ano kala mo dito? Nasa USA ka? Inutil ka ba? Aray ko. Ha?
Alam mo ba, pag nagka $1 million ako dito, kapalit niyang 60 million pesos mo, masasarado tong money changer ko? Bobo ka ba? Aray ko. Taka ka ba? Pilipinas to, tanga, hindi to USA. Aray ko. Ang ina niya, no. Ano yan? Budol. Tapos yung helicopter. Proud na proud kayo yung helicopter daw. Etong helicopter, kasama daw si Saldi ko. Puti ko. Kalat na kalat ngayon. Yung post ni Lacson noong 2022. Doon pa lang eh. Budol kayo eh. Aray ko. Aray ko. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po. Ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyon? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145 dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to... Ba't saan mo ba gusto magtungo? Saan mo gusto magtungo? Tarantado pala to eh. Pwede hindi ka naman makulong. Ano sabi niya, wala daw silang patutunguhan kundi kulong. Pwede ka namang hindi makulong kung totoo sinasabi mo eh. Aray ko. Ano ba to? Kung totoo sinasabi mo, hindi ka naman makukulong eh. Aray ko. Kung nagsisinungaling ka, kulong ka. Basic. Patunayan nyo na si Erwin Tulfo ay tumanggap. Patunayan nyo na ang ICC ay tumanggap. Patunayan nyo na si Tito Soto, Ping Lacson ay tumanggap. Putik pinakita nyo helicopter ng eleksyon. Aray ko. Tarantado ka rin eh. Aray ko. Ang dami mong kukunin picture doon pa sa profile ni Lacson na umarkila siya na may resibo, umarkila siya ng helicopter para sa kampanya niya sa Bicol. Tarantado ka eh. Aray ko. recuse himself to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, si Senator Erwin. Yes, we As a welcome. chair. Yes, yes. Si And, Senator, sorry sir, Senator Robby, may sinabi mo kasi si Senator Erwin sa baba na pinatatanong po sa inyo kung sasamahan niyo po ang naniwala dito sa inyo. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Oy, Robin, wala dyan yung 18 Marines, di ba? Robin, wala yung 18 Marines dyan. Aray ko. Hindi ako uupo din sa consultative meeting. And Una sir, nga ako kayo sa po, tabi ninyo. dahil po, we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to 3 serious allegations coming from so-called high government officials. Number 1, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero Oy, Sir Nyolo, pa-shoutout si Mirna, Ma'am Mirna Aide at get well soon po. Pagaling kayo, Ma'am Mirna Aide, ha. Joe Canares, salamat po, Ma'am Mirna Aide. Pagaling po kayo, ha. Huwag kayong pa-stress dito sa mga pusang inanto.
Ang dami po nating, inuulit ko, Ma'am Jo Canares, thank you po, Ma'am Mirna Aide. Ang dami po nai-stress ngayon, nagpi-PM sa akin. Yolo, kakainom ko lang ng losartan. Aray ko. Huwag kayong pa-stress, okay? Ako na nga po, ako na lang ma-stress dito. Huwag na kayong dumamay. Okay? Ako na may stress para sa inyo. Ako na magmumura dito para sa inyo. Sasaluhin ko na lahat to. Aray ko. Okay? Naka-ready na tayo ng gamot dito. Ako na bahala sa inyo. Oh. Ready tayo dito, ha? Huwag kayong may stress. Marami pa tayong gamot. Ako na may stress. Ha? Ako na bahala dito. Okay? Ako na may stress. Huwag kayong may stress. Manood lang kayo dyan. Aray ko. Ha? Marami po nag-PM sa akin. Ha? Nyolo, kakainom ko lang ng maintenance ko. Grabe ginagawa nila sa Senado. Sabi ko, ayos lang yun. Huwag yung may stress dyan. Aray ko. Okay? Meron pa tayong gamot dito. Ano ba sa mga putang inan to? Hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Rene Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. Paliwanag mo yan kay Rapi Tulfo, 18 kargador. Sabihin mo yan. Buti nga tinawag pa kayong ganyan eh. Sabi ni Rapi Tulfo, 18 kargador, leche na. Aray ko. O yun o. Ayan o. Maraming salamat ha. Ito po mula sa ating kakamping, Mr. Dencio. Sagot ko na 1 box losartan mo, Boss Nyolo. Aray. Ge. Salamat. Mr. Dencio kakamping. Sabi ko sa inyo eh. Mix nanonood dito eh. Mix nanonood sa atin. May kakamping, may DDS. Salamat, Mr. Dencio. Salamat. No? Number 2, Oh. kung peke kami, Oh. ano ang resulta ng dalawang pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. Tarantado ka pala eh. Ganun talaga yon. Yung Diskaya nga eh. In-invite din ng NBI. Ang daming ini-invite ng NBI. Mga DDS vlogger, in-invite ng NBI. Naturalmente. Pag in-invite ka ba ng NBI, ibig sabihin, totoo ka na. Aray ko. Baligod, alam mo ba yung tinatawag na clarification and verification? Aray ko. Oh, yan po, sabi ni Mama Gloca, magkakapatid po kasi ito ng mga kulubot na matatanda eh. Aray ko. Mama Gio Canares, maraming salamat po. Sir Nyoro, pampalis ng init ulo, we love you. Anak po ako ni Lorna, ni Lorna Matipo. Ay, shoutout Ma'am Lorna Matipo, Ma'am Haide. Ayan, magkakapatid po yan na matatanda at ang anak po ay si Gio Canares. Salamat ha. Salamat. Na. Yan na, laging ganyan po yan na salamat po. Ingat po kayo dyan ha. Huwag kayong mga problema dito. Ako na bahala dito. Aray ko. Ano ba dito? Aray ko. At 2 beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 Mamaya ko na kayo sa shoutout ha. Ayusin lang natin to. ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. Oh, Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? ang problema nga ganito.
Pinipilit yung magsalita nakaraan. Ngayon naman, ang daming platform para magsalita, ayaw nyo naman. Nung nakaraan, at imbitahin nyo yung 18 Marines, imbitahin nyo yung 18 Marines. Ngayong iniimbitahan, ayaw nyo naman, putang ina nyo. Aray ko. Ano ba talaga? Gusto nyo magsalita o hindi? Magsasalita lang kayo pag pabor sa inyo yung nagtatanong. Aray ko. Alam nyo, 18 kargador, kahit anong iwas nyo, 18 kargador, sa bandang uli, hindi uubra yung pag-iwas nyo. Dahil sa bandang uli, ang mananaig dito ay paghanap ng katotohanan. Lahat ng binintang nyo, siyempre, kailangan patunayan nyo. Lahat ng binitawan yung salita, siyempre, kailangan pangatawanan nyo. Ngayon, kung gaganyan kayo, iiwas nyo na yung hindi pag-usapan nyo kay Erwin Tulfo, kay Tito Soto, kay Lacson, sa ICC, walang mangyayari sa inyo yan. Aray ko. Oh. Diba? Ganyan po yan. O, katulad nung, si Bryce Hernandez, si Henry Alcantara. O, nung una, sa committee hearing ng Senado, abay, konti lang ang napiga. Pagdating sa House of Representatives, kasama pala si Jinggoy. Aray ko. Oh. Kasama pala si Joel Islord. Ano nangyari? Na-file ngayon sa Sandigan Bayan. Legit. Oh. Yan po yan. Kasi nga, hindi titigil ang katotohanan ng hindi natatagpuan. Ganyan yon. Hindi pwede iwas-iwas. Aray ko. Okay? At sa dami-dami ba naman pagtataguan mo, Senador, si Robin Padilla pa, mangmang yan. Siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng Ombudsman. 6 po yun na mga abogado ng Ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Putek, sila Erwin Tulfo pa ngayon namumulitika. Aray ko. Alam mo, yung NBI, national yan. Sangayan ng gobyerno na matagal nang pinagkakatiwalaan. So, gusto nyo ngayon sirain ang NBI. So, kailangan mas maniwala kami sa inyo kaysa sa NBI. Nakakahiya naman. Aray ko. Okay? Nahiya naman kami sa inyo. Aray ko. Ang ina niya. So, hindi katiwa-tiwala NBI, kayo ang katiwa-tiwala. Aray ko. Sira ulo pala to. Sana hindi masira ang NBI as an institution. Putek, masisira ang NBI dahil lang sa inyo? Abay, putek. Abay, kaming mga Batangas ay... Aray ko. Abay, hindi namin po pwede mga ganyang salang ugali. Ay, banat ng banat ay... Aray ko.
Ay, hindi pa pwede yan. Baligod nagtago ng hindi ma-interview ang putang inantong. Aray ko. At pangalawa, narinig namin kanina, nagmo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Kung bogus ang mga ito, bakit pa siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? Ang layo ng sagot mo, ang dami mong, yung sagot mo, baligod pang grade 2 Aray ko. Ang layo ng ang layo ng elaboration mo. Tangina ka, pang grade 2. Aray ko. I think there is duplicity in the words of, coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga